Mga kababayan, hello at welcome back sa hashtag Walk with Lan. Ako si Lan at ngayon tatalakayin natin ang isang balitang nagpasyak sa buong bansa o kahit sa mga OFWs na tulad nyo na nagmo-monitor ng Philippine politics mula sa abroad. Relieve si PNP Chief Torre, no, as ordered by President Bongbong Marcos immediately. Parang plot twist sa K-drama, di ba? Isang umaga, bigla na lang, wala na si General Nicolas Torre III sa pwesto niya bilang hepe ng Philippine National Police. Bakit? Ano ang implications nito sa ating bayan? Today, we will dive deep intellectually, critically, at with a dash of wit para maunawaan nyo ito ng maayos. Fact-based tayo mga kaibigan. No fake news kasi sa mundo ng politics, ang katotohanan ang pinakamalakas na sandigan. Para sa mga kabataan, isipin nyo ito ba'y sign ng change o laro lang ng power? At para sa mga OFWs paano ito makakaapekto sa security ng pamilya nyo rito? Stay tuned kasi may mga revelation na hindi nyo inaasahan. Let's get into it. Okay una, kilalanin natin itong tore na ito, no? Should I say ang ex-bida, no? Ng kwentong ito. Si Police General Nicolas Torre III, classmate sa ay hindi basta-basta. Siya ay isang PNPA graduate with decades in the force. Bago siya naging PNP chief, siya ang nanguna sa mga high-profile arrest, no? Na nagpaingay sa buong mundo. Remember Apollo Kibuloy, yung controversial preacher na spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Torre ang nag-lead sa operation para pasukuin, no? O arestuhin siya noong September 2024. At ang mas malaki pa noong March 2025, siya rin ang involved sa arrest ni former President Rodrigo Roa Duterte himself na ngayon ay nasa ICC facility sa Netherlands. Okay, ayon sa official records, Torre was appointed by President Bongbong Marcos noong May 2025 at formal na nanumpa noong June 2, 2025. Ala, August lang na. July. August, ibig sabihin, 2 buwan lang, no? Replacing General Romel Marbil. Sabi pa ni PBBM sa isang briefing, magaling yung tao, parang endorsement sa LinkedIn, di ba? But witty aside, Torres' tenure was short, barely 3 months. Sa kanyang maikling panahon, he relieved several police chiefs like 8 in NCR for his slow response sa orders at even a city chief in Rizal for lazy handling of a theft case, no? Ito ba'y sign of reform o power play para linisin ang ranks ng mga hindi aligned sa administration? Para sa mga kabataan, imagine, parang cleaning your playlist out with the old tracks na hindi na vibe. Pero sa politics, may deeper meaning. At para sa OFWs, isipin ninyo, a stronger PNP means better protection for your loved ones back home. Pero bakit bigla ang relief? No? Sa susunod, tatalakayin natin ang mismong announcement. Don't go away. Yan, Okay, kinumpirma po ngayon pumunta tayo sa core ng issue Ngayon August 26, ngayon lang po to. Yes, today mismo kinumpirma ni Executive Secretary Luis Bersamin na relieved na si Torre effectively. Ang order dated August 25 ay diretsong sinabi, you are hereby relieved as Chief PNP effective immediately. Ensure proper turnover for continuous public service. Walang stated reason sa document Malacanang silent pa rin at ang PNP wala pang official statement, no? From sources like Rappler and Philstar. It's a developing story, walang explicit why. Pero sa X formerly Twitter, ang reaction ay mabilis. Mula sa surprise like hala hanggang witty quips tulad ng from PNP chief to PNP chimp, real quick, no? Okay, sa isang bansa kung saan ang politics ay parang chess, bakit relieve a chief who just handled major arrests? Ito ba'y tactical move, no? Mga viewers, ano sa tingin ninyo? Comment down below. Could it be linked to internal conflicts, Sa susunod na segment, tatalakayin natin ang possible reasons. Hit that like button if you're hooked. Okay, intellectually speaking, since walang official reason, let's critically examine based on facts. Una, Torres' tenure had controversies. Halimbawa, noong June 2025, he relieved 8 NCR police chiefs for failing
to follow orders. Efficient ba o authoritarian? At ang Rizal chief for lazy work, witty na sasabihin, ha? Pero raises questions on due process. His role in Kibuloy and Duterte arrest. Kibuloy arrested in September 2024. Duterte in March 2025, both linked to the previous admin. No? Ito by fallout from political pressures. Remember ha, Duterte's camp might have influence pa rin ha, o baka related sa ongoing police reforms under Marcos where Torre was told to uphold integrity pero may lapses. Sa Wikipedia at news ha, Torre was praised for these ops but short tenure suggests mismatch. Para sa youth ha, parang getting fired from a job over a big project. Bakit? Maybe clashing visions, no? For OFWs, this instability could affect anti-crime efforts abroad, no? Like protecting Pinoys from scams. Okay, parang Tinder swipe lang ha. Left sa PNP leadership, next, pero seryoso. Without transparency, it erodes trust, no? Sa susunod, historical context para maunawaan ang pattern. Okay. O, tignan natin ang bigger picture. Under President Bongbong Marcos, ang PNP leadership ay parang revolving door, no? General Marbil serve extended term hanggang June 2025. Then Torre for 3 months only. Compared to past, sa Duterte era, chiefs like De La Rosa had longer stints amid drug war, no? High turnover signals instability. Paano mag-implement ng reforms kung palit-palit, no? Okay, Marcos appointed Torre after Kibuloy ops. Pero ngayon, relief. Pattern ba ng using officers for dirty work then discarding? Para sa mga kabataan, it's like group projects where one does the work then kick out, no? For OFWs, stable police means better remittances security. Okay, poll time tayo mga kaibigan ha. Sa tingin ninyo, kailangan ba ng fixed terms for PNP chiefs? Share sa comment section. Ngayon, ano ang mangyayari? Critically, this relief could disrupt ongoing ops. Anti-drug, anti-terror, walang successor announced yet, no? So vacuum sa leadership. Positive side, chance for fresh blood. Maybe for more progressive reforms. Okay, mga kaibigan ha. So Marcos admin focus on integrity pero without reason for relief. Breeds speculation. Para sa mga kabataan, ito'y lesson on power dynamics. Huwag maging pawn, no? For OFWs, monitor this ha. Kasi it affects families' safety, mga kaibigan. Okay, parang plots of money heist, no? Biglang twist. Pero sino ang professor? Okay, susunod natin mga kaibigan, reactions from the netizens. Okay, sa X ha, ang buzz ay intense from woo to connected ba sa suspension of classes? Okay, baka joke on weather ha, pero symbolic. Political figures silent pa, pero public divided. Some applaud change, others question motives. O, basahin natin some posts ha. From chief to relief, real quick, laugh but think deep. Okay ha, to wrap up, ang relief ni Torre ay mystery pa, pero teaches us on Philippine politics, power, transparency, reform. Stay informed mga kababayan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi ng kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban, mga kaibigan. Like, subscribe, share. Salamat sa panonood. Next episode, more deep dives. Peace out and mabuhay ang Pilipinas!